Another new loan of this year 2025 is specifically this June lang na-release tong loan up na ito. Kaya talaga namang bagong-bago and iilan pa lang talaga ang nakatry nito dahil nga bago lang talaga siya. And I don't know kung napansin nyo na rin siya, which is itong si Vast Loan Up. Sinubukan ko siya agad-agad and guess what? Instant loan offer na naman po yung binibigay niya sa atin. Di mahirap mag-apply, kahit sino pwedeng mag-apply dito. And it seems like buo kaya siyang matatanggap. Magkano nga ba yung interest rates nito? So lahat po yan step by step pag-uusapan natin, i-share ko sa inyo kung paano mag-apply dito at ano yung mga requirements na kailangan nila. Well, alam ko this is a new loan up. Huwag nyo munang i-download ha. Sa mga first time pa lang dito, panoorin nyo po muna yung video para may idea kayo. Mabigyan kayo ng heads up. Ano ba yung kailangan nila? Madali ba mag-apply? Okay ba sa inyo yung interest? Okay ba sa inyo yung amount na matatanggap? Pag-aralan muna natin tong loan up na ito. Well, anyways guys, nakita ko lang siya sa aking IG store. Nakalagay kasi dito, actually nakalagay dito Coco Park nga yung nag-story ha. And then nakita ko kasi Vast Loan. Na-downloadable siya sa Google Play Store. Well, kinlik ko yung install now at nag-direct nga siya sa Google Play Store. And sabi niya dito, under daw po siya kay Manjit and Friends Lending Corporation. So, kiniklaim niya na siya ay SEC registered. At tinignan ko ngayon sa SEC website, under po kay list of recorded online lending platform kasi online app to Kaya dapat nandoon siya. Hindi ko po makita si Manjit and Friends. Anyways, dahil bago naman, pagbigyan muna natin kasi bagong loan up, no? Baka ongoing yung registration niya. So, kaya nga sinisilip natin, di ba? Kasi ang dami nga nakaregister sa SEC website pero naliligwak, di ba? So, what more itong mga ganito na bago pa lang. Anyways, guys, the moment that I'm filming, no, kunti pa lang yung reviews niya, wala pa siya sa 500 reviews. So, meron siyang mataas na rating. Meron siyang 5,000 downloads pa lang kasi nga bago pa lang. So, sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 30,000 pesos. But doesn't guaranteed ha, na 30,000 talaga yung makukuha natin, lalo kapag first time pa lang tayo dito. So, anyways po, in-install ko po yung app. So, bubungad agad dito yung permission nila. Well, here po, unfortunately, ayaw niya magpa-screenshot and magpa-screen record. Kaya pinicturean ko na lang siya through my other phone. Well, here po, kapag in-open natin yung app, bubungad agad sa atin dito yung permission statement at disclosure policy nila na kailangan daw nilang ma-access sa atin, no, para makapag-proceed tayo. So, kinonfirm ko po ito. Well, after po nito, no, agad-agad magdadirect naman po tayo sa dashboard po ni Vast Loan at nakalagay nga po dito na nagpapautang sila from 2,000 pesos up to 30,000 pesos. So, wala naman ganong details dito. Proceed tayo sa application. Click lang natin tong apply now. And then here po, mag-provide lang tayo ng ating mobile phone number. And then after providing that, we need to click the get OTP para maka-receive tayo. And to my surprise, guys, nakita ko tong loan up na ito na nagpadala ng code sa atin which is si Daloy Cash. Nakalagay naman dito no na yung loan up na under niya is si Vast Loan pero ang nagpadala is si Daloy Cash. If you know Daloy Cash loan up, na-feature ko na po siya which is yan po yung video na yon. Well, I don't know kung magkapatid sila or iisa sila. Kaya nga yung mga ganitong loan up na bago, no, hindi natin alam kung nagpapalit-palit lang talaga ng pangalan or magkakapatid sila or iisa lang sila. Kaya nga talaga naman, nire-review natin kapag may mga bagong loan up. Which is nga medyo red flag kasi si Daloy Cash ata ito. Kasi sinerch ko si Daloy Cash sa Google Play, so hindi ko na siya makita doon. So possible kaya na siya din ito. Well, ang purpose naman natin dito to get the OTP para ma-i-enter natin dito. I-enter lang natin dito, no, para makapag-proceed tayo. And then after that, babalik siya sa ating dashboard at click po natin itong apply now. And then here po, we need to input our personal information including our marital status, education, residences, addresses, then how many bank accounts daw do we have, and then our current address. And after filling off this one po, proceed tayo sa next which is the work information na. So here po, it includes our company details, industry, monthly income, and of course, our employment status. So dito po, tumatanggap sila kahit wala kang trabaho, unemployed, housewife, student, freelancer, and of course, tumatanggap sila ng mga employed. So pipili lang tayo ng isa dyan. Then right after po nito, followed by the contact information or the emergency reference person po na ilalagay natin dito. Tatlo po yung hinihingi nila at ito pong lahat ay magdadirect sa ating phone book list. Next po is the identity information na po. So here po, it includes our ID type, ID card, facial verification na. For you to have an idea, ito po yung mga IDs guys na tinatanggap po nila. So lahat
ang ito ay government ID, so parang walang voters ID dito, ano. So anyways, no, pili lang tayo ng isa dyan, and of course, pipicturean din natin right away. And then after doing that, mag-facial recognition tayo. And dito sa baba, we need to fill up the identification details po, including our name, ID number, gender, and date of birth. Well, after doing so, proceed tayo sa next step, which is the withdrawal method na. So ito po ay ang disbursement channel na po. Kung bet natin mag-loan dito po yung sinisend, either e-wallets or bank accounts. Well, sa e-wallet naman, dalawa lang yung tinatanggap nila na channel, which is itong si GCash at saka si Paiso. So, GCash tayo, no? Kasi wala naman tayong Paiso account. Anyways, i-input lang natin yung account details natin dito, and make sure po sa portion na ito na tama talaga yung account number natin, kasi baka pumasok siya sa ating account na pinrovide dito. Regardless po pala, no, kung account number mo to or hindi, basta dapat tama lang. If ever wala kang GCash account, so pwede mong gamitin yung GCash account ng iba. Well, after that, sabi ko nga sa inyo, instant loan offer po yung binibigay po ni Fast Loan dito. Which is, guys, medyo hindi siya full transparent talaga dito. Ganito din si Daloy Cash talaga. Well, nakalagay dito, loan term ko daw 150 days. So, wag mo na maniwala kasi alam nyo na kapag mga ganyan. So, anyways, ang interest rate ko daw is 0.5%. I think daily ito. Ang repayment amount ko daw, kapag daw 2,000 yung kinuha ko, 2,010 daw yung babayaran ko. O, diba? Ang bongga ng interest, ang mura, pero wag tayong pakasigurado. Ganon din, kapag 30,000 daw yung na-withdraw natin, ang babayaran lang daw natin na interest is 150 pesos kasi 30,150 lang nakalagay dito na repayment amount. So here po, medyo mahiwaga, no? Kasi hindi nga natin alam yung ibang detalye kasi ito lang talaga yung nakalagay. Dahil sa kagustuhan kong alamin to, anong next nito, sinubmit ko siya, guys. And then nakita ko na nagka-countdown na about my loan approval ba to or loan withdrawal na. I don't know eh. Nakalagay dito, your loan is on the way. So inantay ko siya at ito yung nakalagay. Under review daw tayo. So ibig sabihin po, hindi sila full transparent dito, no? Kasi for disbursement na ako eh at hindi ko alam kung magkano yung na-approve sa akin na amount talaga. Kinlik ko yung historical orders ko at nakita ko, guys, na na-approve pala ako sa 1,000 pesos at ito lang din yung details niya. Then kung makikita nyo dyan sa upper right, nakalagay under review. May 3 dot po dyan. So kinlik ko yan para makita ko yung details. At ito nga yung breakdown of fees ko. So meron daw akong loan amount na 1,000 pesos at ang amount na payable ko is 1,070 pesos. At lumalabas kung ganito ha, ganito yung babayaran ko. 7% of my loan amount, yun yung interest nila sa akin. So I don't know kung ito ay pa 7 days to pay, 7 days to pay. Kasi usually ganun eh, 7 days to pay. Well, wala kasi siya ibang details. Kaya nga nagmumukha siyang buong matatanggap, diba? Kasi walang amount to be received at nakalagay lang dito yung loan amount ko na 1,000. So inantay ko lang siya ng ilang minuto kasi hindi siya real time na magre-respond. Noong inopen ko ulit yung loan up, guys, nakita ko request rejection na siya. Ibig sabihin, disapprove po ako, rejected po ako. And I can reapply again after 3 days at I think kasi yun yung breakdown nung time nila dito. So, kinlik ko tong show details kung anong meron. So, ito na yung possible reason kung bakit daw ako na-reject. So, possible daw is meron akong low credit score. Low credit score pero ang description niya dito, yung ID photo daw is not clear, does not belong to you. Yung mga ganun. Bakit naman ganun? Then, personal info is inaccurate and incorrect. There are overdue payment records on the platform. I don't think na reliable to ha. So, feeling ko, lang to nilang reason na ito, na-approve nga tayo sa mga sobrang legit na pautangan online, di ba? Ano pa kaya sa mga ganito na wala sa SEC website at bagong loan app pala? Kaya isipan nyo mabuti kung bet nyo pa rin i-go tong loan app na ito at gusto nyo siyang itry kasi mukha nga namang low interest, promising, but hindi ko siya magagaranteed sa inyo na okay talaga siya. If ever may nakapag-try na dito, sa mga viewer ko, paki-comment down below naman kung nasubukan nyo na itong si Fast Loan at saka si Daloy Cash. Para alam natin kung may na-approve ba talaga dito. At well, don't worry, patuloy naman po akong bibigay sa inyo ng update regarding different new loan apps, existing loan apps ngayon. Sinisilip ko yan at sinusubukan ko mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!